may matinding kalaban ang human trafficking, kakampi ng mga inaabuso at walang kalaban-laban. Siya ay walang iba kundi ang pambansang kamao, World Boxing Champion at Sarangani Representative, Congressman Manny Pacquiao. Sa pakikipag-ugnayan ng Interagency Council Against Trafficking at ng Visayan Forum, naging nakapaglaban si Pacman at kaalyado sa Kongreso laban sa mga elementong nagpapalaganap ng human trafficking. Sa kanyang privilege speech sa Kongreso noong February 28, 2012, muling ipinahayag ni Pacman ang kanyang dedikasyon sa kakaibang laban na kanyang hinaharap. Ako po ay nadismaya sa mga kwentong na ibahagi sa akin ng mismong mga biktima kung paano ginamit ang kanilang kahirapan at kahinaan upang maluko ang ibang tao. Ako ay nabahala dahil animo wala tayong patapat na salapi ng kaso at influensya ng mga sindikatong nagbebenta ng puri, angal at kinabukasan ng ating mga kababayan. Ayon kay Pacman, dehado man ang Pilipinas sa mga naunang rounds, unti-unti naman tayo makakabawi dahil sa mga tagumpay laban sa trafficking. In my last privilege speech, the Philippines has sent more than twice the number of traffickers to jail and compared with the last 7 years. The resources that I had during my last speech were finally allocated to the Interagency Council Against Trafficking, ICCT, and the DSWD. Ang ating pong panawagan na magkaroon ng 24 hours hotline ay agad sinugunan ng Commission on Filipinos Overseas sa pamamagitan ng pagtatayo ng 1343 Action Line. Ito ay nagsisilbing tunay sa kaligtasan at napakaraming mga Pilipino na naabuso o di kaya nalalapit sa disgrasya. Dahil dito, dahil sa ating mga anti-trafficking task force sa mga naungan at paliparan, dumami na ang mga nailigtas ng mga biktima. We have won the last few rounds. I think it's time to deliver the knockout punch. Ayon sa World Boxing Champion, panahon na para tuluyang itumba ang kalaban. Kaya po ang aking panawagan ay una ang agarang pagpasa ng mga panukalang amendment sa Anti-Trafficking in Persons Law, Republic Act 9208. Kami po ay nagpanukala ng mas matibay na proteksyon para sa mga biktima ng trafficking at ang pagpapataas ng parusa sa mga nahuling gumagamit at nakinabang sa mga biktima. Pangalawa, ako ay nanawagan para sa agarang pagpasa ng Magna Carta for Domestic Workers. Naniniwala ako na ang mga probisyon ng Magna Carta for Domestic Workers ay makatutulong upang mabawasan ang kaso ng trafficking ng mga domestic workers, lalo na sa ibang bansa. The passage of the amendments to the Anti-Trafficking in Persons Law is the Magna Carta for Domestic Workers and our one-two combination to keep traffickers and their cohorts on the books. Ang pag-amyenda sa RA 9208 at pagpasa sa Magna Carta for Domestic Workers ay dalawang mahalagang hakbang upang masugpo ang human trafficking. Ito ang isinusulong ni Congressman Pacquiao kasama ang ilan pang mga mambabatas. Nagbigay din ng kanyang payo si Pacman kung paano masusugpo ang problema ito sa ating lipunan. For knockout punch, we need to examine the root causes of trafficking. Kung kaya ang ating mga anti-poverty programs ay dapat nakuliktado sa ating mga programa laban sa trafficking. Hindi magtatagumpay ang ating mga anti-poverty programs kung walang kaakibat na pagpalakas ng kakayahan at pagpataas ng antas ng kaalaman ng mga mahihirap nating kababayan upang sila mismo ang magmalaya sa kanilang sarili. Sa darating na Hunyo ay muling maglalabas ang US State Department ng Trafficking in Persons Report at umaasa si Pacman na muling umangat sa tier ranking ang Pilipinas at tulad niya ay tuluyang ma-knockout ang lahat ng kalaban sa human trafficking. Hindi po madali ang laban na ito dahil sindikato sa labi ang ating kalaban. Mabilis din silang magpalit ng taktika kaya dapat lagi tayong handa. I believe that we can end human trafficking in our lifetime. The challenge for us is to make this impact sustainable. As politicians, we need to be true to our words and actions. We need to send a clear message that Filipino are not for sale. Laban kontra human trafficking ay laban natin lang.